Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan, mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, mga tambay, magkomentuhan po tayo. Ito po, komentuhan po natin, mga tambay. Bakit kaya, mga tambay, nakapagtataka? Kay lapit-lapit lang naman po ng Batangas. Hindi po ba? Napakalapit po ng Batangas sa Metro Manila. Pero never po yatang napupuntahan ng ICI para imbestigahan ang 2nd District po ng Batangas. Yung napakaingay po sa Quadcom at sa Tricom at napakaingay din po kay Vice President Sara Duterte. Yung asawa po ay nagkautang pa kaya sa asawa ng ating Vice President kay Mans Castro. Di ba? Ng milyon-milyon dahil hindi po nagbayad ng lawyer's fee, mga tambay. At sinisingil nga po ito ng ating Vice President. At ang nakapagtataka, meron pong mga video doon po mismo sa mga kababayan niya sa Batangas, mga kababayan, na nag-upload. Pero never po itong iniimbestigahan yata ng gobyerno, mga tambay. Bakit kaya? Dahil kaalyado po kaya nila? At napakarami pa, di ba? Meron pang mga anomalya yan, yung cat's eye. Yung cat's eye po, yung nilalagay po sa kalsada, yung parang reflector, hindi po ba? Issue rin po ng malaking korupsyon. Pero never po ito yatang tinututukan itong Batangas, mga kababayan. Bakit kaya? Never pong natututukan po, katulad po ng Batangas, ng Leyte, lalong-lalo po ang Ilocos Norte. Ang Bicol, hindi po ba? At ang halos kaalyado yata ng administrasyon na hindi yata tinututukan, mga tambay. Bakit kaya? Nakapagtataka. Ito pa, mga tambay, panoorin po natin ulit itong mga video na ina-upload po ng mga kababayan po natin sa Batangas, mga kababayan. Ito po, kalat na po ito sa social media, matagal na po ito eh. Balik tanaw po natin. Iglesia ni Cristo o Katoliko, ano ba ang pagkakaiba? Papasok pa lang sa 2nd District ng Batangas, alam mo na baluarte ito ni Congressman Jinky Petrix Loestro dahil sa nagkalat yung mukha sa daan. Wow! Madam, ang mga kababayan mo sa Lobo, Batangas, malayo na dulo na at tago na, kaya siguro di na maputahan ng ICI para ma-inspect ang flood control sa Lupo River, Barangay Talunto. Reklamo nila, tagal-tagal na di pa natapos ang flood control na dapat November 4 pa, completed na dapat. Dito sa district ito ng Batangas. Ang dulo din, hindi pa na wala pa yung kusikwan niya. Saka din magawa ng ganyan. Wala naman kaming narinig dito kung dito. Hindi pa po. Bago pa lang po ito. Baka noong April, nagtalong to. Sa ngayon, ongoing pa ang construction at konti lang ang natatrabaho. Paano matatapos kagad? Sana gumiling na ang proyekto. Gumulong na pala ang proyekto at na matapos kagad at mawala ang pangamba ng mga residente. Kung may bagong paparating ubaha ay maging depensa itong flood control. Salamat po, Madam Beatrix. Nagmamahal, Lobo, Batangas. Grabe, no? Grabe, mga kabayan. Papasok na lang sa 2nd District ng Batangas, alam mo na baluarte ito ni Congressman Jim. Grabe, no, mga tambay. Dapat po tapos na lahat ng proyekto, November. December na po ngayon, mga tambay. Grabe, no? Pero hanggang ngayon po, wala pong napupunta ron at nag-iimbestiga na ICI. Bakit po kaya? Napaka-special po nila. Hindi po ba? Pero pagdating po sa mga Duterte, wala naman pong problema ang mga flood control sa Davao City. Ayun, napakabilis po nilang puntahan. At ilang beses na po sila nagpunta sa Davao City. Hindi po ba? Nagtataka lang po si Kamanong. Bakit kaya? Ito pa po, mga tambay. Ito po nung nakaraang taon. Grabe po ang nangyari po sa 2nd District po ng Batangas. Dahil po sa mga proyekto pong flood control ni Loestro, mga tambay. Ito po. Tingnan po natin. Balik tanaw po natin. You have to realize whatever you are witnessing right now ay hindi po mangyayari without the leadership of the best ever Speaker of the Congress of the Philippines. Dito po ang palagi kong sinasabi sa inyo kung bakit
bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District, it is because of our dear Speaker. So once again, let me state my lines. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. Sa panahon ng ating Pangulo, sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Yan po mga tambay. Have to realize. Nakita nyo po mga tambay, panahon daw po ng speaker, panahon ni Bongbong Marcos at panahon po ni Luistro, bumaha po mga tambay. At hindi po proyektong bumaha po ng tubig. At ang isa pang pinakamasakit, mga tambay, bumaha po at dumami ang mga buhaya. Ito pa po mga tambay, pakinggan pa po natin ito isa. Kaya nagrereklamo po yung mga kababayan natin sa 2nd District po ng Batangas. Dahil nga po, marami palang magnanakaw doon na bumabaha daw po pero wala pong investigasyon ang ICI. At yung mga proyekto po, nakatenga lang. Mga kababayan, ilang taon na. Unbelievable. Pero wala pong investigasyon. Ito pa po isa mga tambay. Marami pong pinagkukunan yata ng pera. Ito pong si Luistro mga tambay ng 2nd District ng Batangas. Nasa mga palamuti na sa kalsada ang anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Inireklamo na sa Ombudsman sina Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro at mga opisyal ng DPWH Batangas dahil sa umano'y overpriced Cat's Eye project na binaklas din kalaunan. Narito exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nagsumite ng isang letter complaint sa Ombudsman ang grupong Bantay Trapiko laban kina Batangas 2nd District Engineer Sonia Paglicawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza at Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Kaugnayan ng umano'y maanomalyang Cat's Eyes o Reflective Road Studs Project sa Batangas City, San Pascual, Bawan Diversion Road. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization at wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar. Ayon sa isang 2024 DPWH order, aabot sa 8.9 kilometers ang haba ng buong diversion road. At least 2.6 kilometers nito sakop ng Batangas City. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na sa kahabaan ng bypass, Bawan at San Pascual lang ang mayroong road studs. Kitang-kita raw ito sa ilang viral videos ng mga dumadaan sa lugar kung saan nagmimistulang airport runway ang kalsada sa gabi. Dagdag pa ng complainant, matapos umanong i-install ang nasabing road studs, binaklas din ito kalaunan dahil kinakailangan raw palang aspaltuhan ang kalsada. Personal na binisita ng Billionaire News Channel ang nasabing proyekto. Ang aming nadatnan, mga butas sa kalsada sa parte ng San Pascual at Bawan na mistulang bakas na mga binaklas na Cat's Eye. Ang dating tila airport runway sa gabi, ganito na ang itsura dahil marami ring parte ng diversion road na wala pang mga ilaw. Nahanap namin ang kontrata para sa nasabing road stud installation project sa lugar. Isang joint venture ito sa ilalim ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders. Ang Kisha Construction, una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pagmamayari ni Tanawan City Councilor Potenciano na Tanawan. 2 buwan ang nakalipas nang sabihin niya sa BNC na pinaprocess na ang divestment niya mula sa kumpanya. On the process na po yung pagpapalit po ng aking to transfer. Simula po nung naupo na ako, pinaprocess, medyo matagal po ang process po ng pagtatransfer. Sinabi ng complainant na may estimated 7,500 Cat's Eye units na makikita sa lugar kung 5,000 meters lang ng kalsada ang susukatin. Ang kanilang estimated overpricing aabot sa 75.7 million pesos
Kung pagbabasehan ang DPWH Detail Unit Price Analysis na una nang inilahad ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kung saan naabot umano sa 11,700 pesos ang presyo ng bawat piraso ng cat's eye, kahit na around 1,800 pesos lang daw ang market price nito including tax and installation. Sinuri namin ang nasabing kontrata. 98 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto, pero wala itong kalakip na detailed breakdown at project scope. Ayon sa DPWH 2nd District Engineering Office, tinatayang 6.3 kilometers o katumbas ng mahigit 6,000 meters ang sakop ng proyekto. Kung susundin ang market price na binanggit ni Mayor Magalong, mahigit 16 million pesos lang dapat ang presyo ng proyekto. Kung susumahin, tila pinatungan ang proyekto ng mahigit 80 million pesos para sa ilang libong road studs na binaklas lang din uli dahil hindi pa pala tapos ang construction. Dagdag pa ng complainant, rendered unusable na ang mga cat's eye upon removal. Grabe mga tama, easy money easy money. Cat's eye pa lang, 80 plus million na ang overprice. Unbelievable. Pero never po yan tinututukan po ng gobyerno mga tambay. Yang 2nd district pa lang ng Batangas yan. Ilang distrito po ang Batangas? Marami. Hindi po ba? Hindi po yata bababa sa 5 o 6 ang congressman dyan. Hindi kaya? Marami rin pong representative dyan sa Batangas. Kay Jinky Luistro pa lang yan mga kabayan. Alam naman natin si Jinky Luistro po ay napakaingay po nito sa mga Duterte. Galit na galit po yan sa mga Duterte dahil daw corrupt daw po ang Vice President. Di ba? Galit na galit po sa confidential fund. Galit na galit po sa confidential po ng Vice President na 125 million. Pero hindi po siya galit sa mga proyekto po niya, mga tambay. Nakita niyo po ang mga proyekto niya, easy money. Unbelievable. Pero never pong nasama ang pangalan niya sa listahan po ng kakasuhan at hindi pa po siya tinutugis. Hindi po kasama ang pangalan ni Jinky Luistro po sa tinutugis po para kasuhan ng ICI, mga kabayan. At napakatagal na po, ilang buwan na po. Ilang buwan na po ang lumipas, mga kababayan. Hindi pa yata naimbestigahan yan ng ICI, yung 2nd district po ng Batangas ni Representative Jinky Luistro. Napaka-special kaya. Bakit kaya? Bakit kaya hindi natitinag ang mga buhaya? Kasi nung panahon daw po ni Speaker, panahon daw po ni Bonget, ni Bangag, nung panahon daw po, bumabaha raw po. Ano bumabaha? Bumabaha raw po ng mga buhaya. At bumabaha daw po ng pera dahil ipinagmalaki po yung isang damukal na ayuda. Hindi po ba? Isang damukal na ayuda, mga tama, ipinagmalaki. Unbelievable. Pero nung nagkaroon po ng sakuna sa Mindanao, sa Bisaya, wala po tayong nakitang mga kababayan na binabaha po ng ayuda doon. Pero nung panahon po ng kampanya, bumabaha ng ayuda. Ito po mga demonyong ito, umano. Hindi po ba? Kaya nakikita po natin ang galawan po. Hindi po talaga titino ang ating gobyerno. Namimili lang po sila. Sinisingle out lang po nila. Napakarami po na representative congressman na mga pinagkakitaan po ang mga proyekto ng gobyerno. At dapat po itong imbestigahan at suriin, lalong-lalo po na ombudsman, mga kababayan. Bakit kaya? Pilim-pili lang. Dahil darating po kasi ang susunod na tatrabahuhin nila ang impeachment ng Vice President. Hindi po ba? Dahil po next year, nagsalita na po ang ombudsman na meron pong confidential fund na nakakuha po siya nitong taon na ito, nung panahon po na siya ay DOJ Secretary, na hindi po bababa sa 1.5 billion pesos. At nagsalita rin po siya na bubuksan na naman po ang impeachment sa susunod na taon. At ibabalik daw po sa Kongreso. At alam naman natin pagdating sa Kongreso, kailangan po ng numero. At syempre, bakit mo iimbestigahan at isasangkot sa maanumalyang korupsyon ang napakaraming kaalyado nilang mga magnanakaw umano at mga buhaya umano? Sige nga, samantalang sila rin ang mag-i-impeach muli sa Vice President. At ganun din po sa Senado na pinupuruhan din po doon
yung sinasabing mga senador na hindi papabor sa impeachment nila. Hindi po ba? Something fishy, mga tambay. Ganun po talaga. Ganyan. At tayo naman po umaasa na hindi naman po magtatagumpay ang mga demonyo at kademonyohan po na ginagawa nila sa ating bansa. Ay hindi naman po sana magtagumpay ang mga kasamaan na ginagawa nila. Nakitang-kita na po natin lahat, mga kabayan, kung gaano po sila kasasama umano, mga kabayan, sa pinagagawa po nila sa pera po ng taong bayan. Grabe po itong mga tao na ito, mga kabayan. At yan po, mga kabayan, ang hinihiling po ng ating mga kababayan sa Batangas. Bakit? Nagtataka po ang mga kababayan natin sa Batangas. Bakit daw po sa tagal yung mga proyektong hindi napapakinabangan, bakit walang investigasyon? Kahit ang ICI at ang Ombudsman, isama na natin ang NBI. Bakit kaya ang DILG? At isama natin ang DOJ, di ba? PNP, na wala po mga investigasyon. Unbelievable, only in the Philippines. Sa bagay, magtataka pa ba tayo? Yung pinagmalaki niya si Bongbong Marcos, si Bangag at si Bonget umano, at si Tambaluslos, hindi rin naman naiimbestigahan yung kanilang mga bayan. Hindi po ba? Yung kanilang mga distrito. Ganun po talaga, mga kabayan. Kaya nga po gustong-gusto po natin maging presidente ang ating Vice President Sara Duterte. Hindi po ba? Dahil itong mga tao na ito na ikinukubli po yung kanilang mga kasalanan at kademonyohan, ay malalantad po yan pagka ang Vice President na po ang ating presidente ng Pilipinas. Yung pinaka mga malalaking ulo ng mga buhaya at magnanakaw, yan po ang tatrabahuhin ng ating Vice President. Lalong-lalo po ito, mga tambay, si Jinky Luistro. Alam naman po natin kung gaano katindi po mamulitika yan. Hindi po ba? Nakita naman po natin yung mga Quadcom nila, Twadcom. At lahat ng grupo ng Quadcom at Twadcom, walang investigasyon po yan sa flood control. Hindi po ba? Mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang nakapagtataka. Ilang buwan na po lumipas, pero hanggang ngayon, wala pong investigasyon. At hindi po naibabalita si Jinky Luistro, mga kababayan. Lalong-lalo po ang napakalalaking proyekto na nahawakan niya sa kanyang distrito. Ingat-ingat po, mga tambay. Ingat-ingat po tayo at maraming salamat po sa mga nakagusto po ng Tambay Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po at maingatan po kayo sa inyo po mga paggawa, mga kababayan. At syempre po yung dasal at panalangin po natin na sana po ang ating bansa ay matapos na po at magwakas na po ang mga kademonyohan at kasamaan po nila na ginagawa po sa ating bansa. Itong pong sinasabing mga kapita-pitagan daw po sila, mga kababayan. At ganoon din po ang ating dasal sa ating pong buong sambayanan, sa ating po mga tambay, sa ating mga sarili at sa buong pamilya po ng Duterte, ng pamilya Duterte. Lahat po sana tayo ay maingatan at mailayo sa kapahamakan. At syempre po ang dasal din po natin na madugtungan ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. At syempre po, mga tambay, sa muli po, mga tambay, ingat-ingat po tayo at thank you po. Paalam po muna. Bye-bye.